Hola amigo, amiga! Welcome back to my YouTube channel. This is Kim Medel. So guys, magluluto na naman tayo ng kakanin. Samahan niyo ako magluto ng aking pinaka-paborito na kakanin. Nabibili ko ito lagi sa palengke. Nung nasa Davao pa ako, every time pumupunta yung nanay ko sa palengke, ito talaga ang lagi kong pinapabili. So hindi ko alam kung ano talaga ang pangalan ng kakanin na ito. Pero ang tawag ko dito ay tinuhog. Tinuhog. Meron tayo ditong glutinous rice. Syempre dahil nasa Australia tayo, ito yung nabibenta dito. So ready, ano na siya. Nandito na siya sa isang pack. Bubuksan na lang natin. Guys, hindi ko alam kung ilang cups yung kailangan. Pero tatansyahin na lang natin. Okay? So, bubuksan na natin to. So, siguro maglalagay ako ng mga cups. Dalawang. Sabi ng nanay ko, kasi may pamangkin din ako sa Davao, 14 years old. So, lagi siyang tinatawag ng nanay ko na pangalan ko. So, yung pangalan niya Andy, tapos yung pamangkin ko, paboritong-paborito niya rin to. So, every time nga pumupunta yung nanay ko sa palengke, kung ano yung ginagawa ko dati, yun din yung ginagawa niya. Kapag alam niya pumunta si mama sa palengke, magpapasabi talaga yan na magpapabili ng tinuhog. Tinuhog. So, ayan, dalawang cups. So, ito na yung pangalawang cup natin. Ayan. So, siguro guys, sa dalawang glutinous rice na cup, maglalagay tayo ng 1 cup of water. So, ayan yung ating 1 cup of water. Kulang pa ata. So, 1 cup of water. So, dahan-dahan natin lagyan ng tubig. Dahan natin siyang i-mix. Hanggang ito ay magsidikitan na pwede na siyang gawing bilog-bilog. So, siguraduhin lang talaga natin na didikit sila. Ayan. Actually, medyo basa pa nga siya konti eh. Siguro nga lagyan pa natin ng konting glutinous rice. Ayan, konti lang na para tuyo lang siya. Kasi nga medyo basa siya. Ewan ko, bakit napakahilig ko talaga sa kakanin, guys. Eh, si Habi hindi siya mahilig sa kakanin, kaya hindi siya nagluluto. So, kailangan nating matutong magluto ng kakanin dahil nga ako yung mahilig sa kakanin. Ang kinakain ni Habi sa kakanin, guys, ay ano lang, yung kutsinta. So, ayan na nga, guys. Meron na tayo ditong. Pwede na nga natin tong bilug-bilugin. Dahil, ifa-fry natin siya. Ayan. So, merong bilog dyan. Ayan. Lagay natin dun. Bilug-bilugin lang natin siya. Pasensya na kayo ha. Ako lang din naman ang kakain neto. Kasi walang kakain neto dito sa bahay. So, ganyan lang guys. Bilug-bilugin lang natin. Nantikman natin mamaya kung ano na nga ba ang lasa neto. So, syempre, habang nagbilog-bilog nito, lagyan natin ng mantika na yung ating kawali. Hugas na ako ng kamay. So, ayan guys, ilalagay na natin tong kawali. Nilagay ko sa full yung ating fire at lagyan na natin to ng mantika. Damihan natin dahil i-deep fry din natin siya. So, ayan, habang pinapainit yan, tapusin na muna natin to.
Meron din tayo ditong asukal, ha? Gagamitan natin ng asukal yan. Tabi na muna natin to sila. So, ayan na yung nagawa natin, guys. Bilog lang din tayo. Ayan. So, same-same lang sila kasing laki, guys. Siguro naman tutubo yan mamaya. Kung hindi man yan tutubo, okay lang. So, tingnan na lang natin kung ano yung itsura kapag na-fry na to sila. Kasi hindi ko talaga nilagyan to ng kung anong halo. Pure glutinous rice lang talaga to. So, makikita natin kung anong itsura niya kapag naprito na siya. Sa Pilipinas, grabe ako makakain neto talaga. Tapos guys, kapag bumibili ka sa palengke, 3 stick, 25 pesos na, sabi ng nanay ko. Kasi tinanong ko siya kung magkano na to ngayon. Sabi niya 25 pesos na, tapos 3 peraso lang. So, sa 3 stick guys, merong laman na 3 bilog. Medyo hindi siya ganun kalaki. Ayan, marami na tayong nagawa. So, 2 cups guys, marami ka nang magawa. Ayan, magsawa tayo neto ngayon. So, sa isang stick, syempre meron tayong stick din dito, guys. Ito na nga yung sinasabi ko talaga kapag nasa bahay ako. Lagi talaga ako nag-iisip kung anong masarap kainin. Kasi nga, mahirap, guys. Walang mabili dito. Kaya, sariling sikap po. So, ayan, bilog-bilog. Ayan. Labas na rin nga pala natin yung ating sticks. Ayan, may sticks tayo. Tingnan natin yung ating mantika, guys, kung medyo mainit na ba siya. Hindi pa. Konti. Malapit na siyang uminit. Tatry nga natin ilagay ang isa. At wala, hindi pa. Ayan na nga, guys. Umuusok na siya. Hinaan na lang natin yung apoy. Yan. So, sobrang init niya na. Tuhin natin. Oh. Susubukan natin ng 4 muna. Patignan natin. Dapat hindi sila madikit, guys. At ilagay ko na naman ulit to sa medium, yung fire. Para akong nagpiprito neto ng fishball. Make sure lang na hindi sila dikit-dikit. At baka masira. So, dapat guys, antayin mo talaga siyang lumaki. Ayan o. May lumaki guys. Tingnan nyo. So, ayan guys. Lumaki na nga siya. Ayan. Nagpa-puff na siya. Oh, oh my God. Pumutok! Kakatakot naman. Tama na nga yan. So, ayan na nga guys. Tapos na tayong magprito. Grabe. Ang dami kong talsik ng mantika. Tapos na tayong makipaglaban sa digmaan. So, ang susunod natin gagawin ay caramelized sugar. So, lalagyan na nga natin to ng sugar. 1/2 cup of sugar. Ito. Lalagyan natin ng tubig. So, ika-caramelize lang natin to guys. At eto, ilalagay na natin dito. Ayan, ganyan. Ay! Ano ba yan? I think pwede naman na to. Tapos, gaganyanin lang natin guys. 4 na lang natin para hindi aksaya. Yan. Oy, parang barbecue.
Guys, ayan, tapos na nga natin maluto. Hindi nga siya nag-brownish, pero okay lang. Tikman na natin. Yun naman, napakaraming sugar. Ito talaga yung lagi kong pinapabili kay mama. Ganito lang pala pagluto nun. Ganito lang pala yun. Tapos, kulay brown lang yun, guys. Pero ito puti. Hindi ko kasi siguro masyadong niluto yung sugar, kaya hindi siya brown. Pero, kita nyo naman yan, oh. Ang sarap. Promise. Simple lang pala talaga to. Mama, ito na yung binibili natin sa palengke. Nagawa ko na. Guys, ang dami mo nang magawa na glutinous stick rice. Glutinous stick rice na lang para hindi naman pangit pakinggan. Tinuhog. Kaya tinuhog, guys. So, ayan o. Tinuhog na glutinous rice. At mag-ingat lang kayo dahil nga ito ay tumatalsik at dahil nagpa-puff siya. So, ganyan lang pala siya, guys. Oh. That's all for today's video. Don't forget to like and subscribe. Bye!